Pumunta naman tayo dito sa trending topic ngayon. Itong pinag-uusapan na sinabi ni Mayor Vico Soto ng Pasig City na ang mga diskaya, yung nakalaban niya sa politika nung nakarang eleksyon sa pagka-mayor, ay nagbayad daw ng 10 million para mangyari yung interview sa dalawang journalists na naganap late of 2024 at early 2025. Pinanood ko yung interview kay Julius Babaw at sa tingin ko ito, trinabaho ito ng isang public relations agency. Paano ba nagtatrabaho ang isang public relations agency? Halimbawa, itong mga diskaya, may plano na tumakbo noong 2025 elections. Nangyari na nga yan. Tumakbo, natalo ni Mayor Vico Soto. Pero dahil hindi naman sila talaga kilala at kokonti lang ang naririnig sa kanila, ang ginawa nila, kumuha sila ng public relations agency. At ang instructions sila sa public relations agency, humanap ng pwedeng mag-interview sa kanila ng mga legit journalists. Yung mga talagang may pangalan na sa industriya para magkaroon sila ng magkaroon sila ng credibility, yung mga diskaya, para ma-recognize sila sa lipunan na talagang sila ay mga legit na mga businessmen. So, ang ginawa ng Public Relations Agency, nakipag-usap sa network at sinabi yung mga conditions na kailangan may mag-interview, palabasin, nag-inspire yung story. So, syempre, may pera nakapalit dyan. At nakipag-usap din siguro kay Julius Babaw, nagkasundo kung magkano man ang amount or kung pakilang ba yan o please lang o kung meron man money involved. Syempre, hindi natin masasagot yan. Sila lang nakakaalam niyan, ano? Pero usually, kapag public relations agency ang nagtrabaho, may pera na involved para yung kliyente ng isang PR agency ma-interview ng isang legit na journalist, kailangan magpadulas. At open secret yan sa industriya ng journalism, sa industriya ng broadcasting, sa industriya ng public relations. Okay? Ang pagkakamali lang dito sa tingin natin ng mga legit journalists na to, hindi muna nila chinek ang background ng i-interviewin nila kung yung sources ba talaga ng income nila ay legit at galing sa mabuting paraan. So, kaya nagkakaroon ng backlash ngayon, kaya naku-question ang delikadesa at credibility. Kasi, it turned out, ito pala mga diskaya, kaya yumaman ng sobra at sobrang pagyayabang sa mga sasakyan, mahigit 40 daw ng mga luxury cars na ipanakita sa interview, galing pala sa DPWH. Although sinabi naman nila sa interview, kaya sila yumaman dahil sa DPWH. So ang dapat gawin ng gobyerno, pursigihin ang pag-iimbestiga kung bakit sumobra sa yaman ang pamilya na ito at kung tama ba ang mga buwis na ibinabayad nila, para makita natin yung ilalim ng storya na to, kung saan talaga nagmula ang according to them ay bilyon-bilyon nilang kayamanan. Tapos, ibangga natin sa mga kontrata na nakuha nila sa DPWH at yung mga projects na nakumpleto nila, na mapag-alaman kung talaga bang karapat-dapat na yumaman sila ng ganyan dahil sa pondo ng gobyerno.